Nagumpisa nga itong chapter 1061 sa scene kung saan din nagtapos ang last chapter, which is yung paglabas ni Jewelry Bonnie sa isang hurricane. Kung sa last chapter nga nakita nating tinangkang iligtas ni Luffy itong tinangay ng hangin na si Chopper, ngayon nga nakita nating nasa gitna niya si Chopper as well as itong si Bonnie. Pero kung inaakala nga nating okay na ang lahat nagkakamali tayo dahil meron palang metal shark sa ilalim netong karagatan. Kaya naman nagkagulo nga itong buong Straw Hat Pirates at nagresulta nga ito sa pagkakalunod nila Luffy, Chopper at Bonnie. Buti na nga lang at maagap itong si Jinbei at sinagip kaagad itong tatlo na to. Iniwan nga niya kay Franky itong Thousand Sunny at dali-daling tumalon sa dagat. Sa kabilang banda naman para nga matakasan itong metal shark ginamit nga ni Franky itong bagong engine ng Thousand Sunny para mas mabilis na gumalaw. Pero itong metal shark nga bigla na lang naglabas ng mga torpedo kung saan inatake nga neto yung mismong Thousand Sunny. At yes, nagresulta nga ito sa pagkakadamage ng Thousand Sunny kung saan nahulog nga itong buong Straw Hat Pirate sa dagat. Sa sumunod na panel naman nakat nga yung scene papunta sa G14 Marine Headquarters. Dito nga nakita natin si Tashigi na kasama itong mga bata na nakita nating pinag-eksperimentohan ni Caesar the Clown. So gaya nga ng sinabi ko sa spoiler video natin, ito nga yung misyon ni Tashigi. Ang pagalingin itong mga bata sa punk hazard sa pamamagitan ng pagpunta kay Dr. Vegapunk. Bali inanyayahan nga ni Tashigi itong mga bata na uminom ng tsaa hanggang sa may pinakilala ngang bagong karakter. At ito nga si Dal, ang commander na itong G14 Marine Headquarters. Inutusan nga na itong si Dal na kausapin daw ni Tashigi yung umiiyak na si Helmipo. At yes, nakita nga natin sa sumunod na panel itong umiiyak at nagmamakaawa na si Helmipo sa isang Rear Admiral na nagngangalang Prince Gruz. Kasama nga ni Helmipo itong si Marine Captain Hibari. Nire-request nga nila na magkaroon ng access sa mga Seraphim since gusto nga daw nilang iligtas itong dinukot na si Kobe. Pero hindi nga pumapayag itong si Prince Gruz dahil masyado nga daw mapanganib kung susugurin nila itong base ni Blackbeard, which is may point naman dahil magiging mas komplikado pa nga ang mangyayari. Anyway, binanggit nga ni Prince Gruz na bukod nga sa mapanganib itong Hachinosu, kung aatakihin nila para lang mailigtas itong si Kobe, may isa pa nga daw silang problema na hindi pa nalulutas. At ito nga yung mailigtas daw si X-Drake. Yes guys, tama kayo nang iniisip. Itong mga bagong karakter nga na nabanggit ko including si Helmipo mga miyembro ng Sword. Sa sumunod na panel nga nakita nating matagumpay na nailigtas ni Jinbei itong sila Luffy. Pero kung inaakala nga ni Jinbei na tapos na ang kalbaryo nila, bigla na naman ngang umatake ng kanon itong metal shark. Kaya naman sinabihan nga niya itong sila Luffy na huminga ng malalim dahil sisisid nga daw siya para hindi tamaan itong kanon na to. At dito finally nakaligtas na nga sila. Nakita nga natin sila currently na nasa isang isla na. Bali hindi nga kilala ni Luffy itong si Bonnie. Kaya naman pinaalala nga niya kay Luffy na isa siya sa worst generation. At magkakasama nga daw sila sa Sabudi Archipelago 2 years ago. Nung marinig nga ito ni Luffy parang wala siyang pakailam dito. Hanggang sa inopen up na nga ni Bonnie yung patungkol sa bounty poster ni Luffy. Tinanong nga ni Bonnie kung bakit daw ba naging kulay puti itong si Luffy. At kung bakit ganun na lang daw siya pinag-uusapan ng lahat ng tao. Sinabi nga lang ni Luffy na ganun daw ang nagiging itsura niya kapag nagiging malaya siya. Nagtaka naman itong si Bonnie sa sinabing to ni Luffy. Hanggang sa tinanong na nga ni Bonnie kung hindi daw ba nag-aalala itong si Luffy sa mga kamiyembro niya. Sinabi nga lang ni Luffy na may tiwala nga daw siya sa mga kagrupo niya. Sa sumunod na panel naman tinanong nga ni Jinbei itong si Bonnie kung ano daw bang nangyari sa kanya. Sinagot nga lang siya ni Bonnie na mag-isa nga lang daw siyang pumunta sa lugar na to. At yung metal shark nga daw na nakita natin kanina sinira daw yung barko niya. Hanggang sa sumingit nga itong si Luffy na walang pakialam sa sinasabi ni Bonnie. At sinabi kay Jinbei na gutom na daw siya. Kailangan nga daw nilang humanap ng restaurant. Sinabi nga lang ni Bonnie na wala nga daw restaurant sa lugar na to. Dahil itong isla nga daw kung nasaan sila ngayon pagmamay-ari ng world government. Ito nga daw yung Egghead Island. Ang sinasabing isla na 500 years na advance sa buong mundo. At nandito nga daw nakabase si Dr. Vegapunk. Nung marinig nga ito ni Luffy nagulat siya.
Sa kabilang banda naman itong Metal Shark nga biglang nabaling yung tingin sa lumubog na Thousand Sunny. At nung akma niya na nga tong pupuntahan biglang ang may nagpakita na robot na similar sa General Frankie. Uulitin ko guys similar lang ito sa General Frankie at hindi ito si Frankie. Bali sinapak-sapak nga nitong robot na to yung Metal Shark hanggang sa sumabog. At dito tuluyan na ngang nailigtas nitong robot na to yung Thousand Sunny at itong sila Zoro. Nung medyo okay na nga ang lahat biglang ngang nagulat itong sila Sanji nang biglang bumukas itong robot na sumagip sa kanila. At dito biglang ngang may lumabas na babae. Nagagalit nga itong babae na to dahil sa may maling program nga daw siyang nagawa sa bago niyang project na Metal Shark. Yes guys, siya nga ang gumawa sa Metal Shark na umatake sa Straw Hat Pirates. Nung makita nga siya ni Frankie nagpasalamat ito sa pagliligtas sa kanila. Nung marinig nga ito ng babae ang sinabi nga lang niya na wala nga daw siyang planong iligtas talaga itong Straw Hat Pirates dahil sa hinire nga daw siya ng world government at siya nga daw ang tinatawag na scientific genius na si Dr. Vegapunk. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1061. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na nating pag-usapan itong nakita nating mga bagong karakter na miyembro ng Sword. Sa mga hindi nakakaalam nag-appear na nga sila during sa cover page ng chapter 966. Tatlo nga silang nakita natin sa cover page na nag-appear sa chapter na to. Though medyo unexpected nga itong scene na to I hope na mas marami pa tayong makikilala na miyembro ng Sword sa mga susunod na chapters. At sana nga gumawa na talaga ng galaw itong grupo na to dahil papasok na nga tayo sa final saga. Sa part naman nitong si Bonnie sobrang interesting nga na makakasama niya itong Straw Hat Pirates. Yung vibes nga niya similar sa vibes ni Trafalgar Law during Punk Hazard arc. Sana nga malaman na natin sa arc na to yung relevance niya kay Bartholomew Kuma. Bale ang naging pinaka-highlights nga ng chapter na to obviously itong naging appearance ni Dr. Vegapunk. Nasa katawan nga siya ng isang babae. Though ganito nga ang itsura niya naniniwala ako na may ginawa siya dito. It's either na ito talaga siya at pinabata niya lang yung katawan niya or isa itong robot na kinokontrol niya lang sa malayo. Or pwede rin nating sabihin na clone niya lang ito. Dahil base nga sa appearance nitong babae na nagpakilala bilang Vegapunk may number nga ito. Number na tanda na kasama ito sa mga gawa niya. Kumbaga similar kay Frankie. At isa pa it doesn't make sense na bata pa siya. Dahil around 20 to 24 years ago nga kasama siya sa grupong Mads. Nakasama itong mga matatandang miyembro na sila Vince Smoke Judge, Queen at Cesar the Clown. So speaking of Frankie meron nga akong crazy idea na pwede nyong i-consider. Sinabi nga ni Bonnie sa chapter na to na itong Egghead Island daw 500 years na advance sa future. So what if galing nga si Vegapunk sa future at na-stuck lang siya sa current timeline natin? What if yung mga imbensyon na pala ni Frankie ang namamayagpag 500 years sa future? At itong si Vegapunk na galing sa future inspired lang ang lahat ng gawa niya sa future na Frankie. Kaya naman this explains na halos parehas yung mga ginagawa niyang robot kay Frankie. Kumbaga sa madaling salita si Vegapunk talaga ang gumagaya kay Frankie. Pero hindi sa current timeline na to, bagkos sa future. Anyway, malayong idea lang naman yan at alam ko naman na itong si Frankie talaga ang na-inspired sa mga gawa ni Vegapunk dahil sa nanatili nga siya sa Karakuri Island na hometown ni Vegapunk during time skip. Bali sa part nga nitong pagpapakilala kay Vegapunk sana nga na masagot na itong matagal nang lumalaro sa isipan natin ng mga impormasyon patungkol sa mga Devil Fruits. Gaya ng saan ba ito nanggaling? Paano ba ito biglang sumulpot sa mundo? At kung ano-ano pa. Dahil kung matatandaan nyo at some point nga 7 to 10 years ago during sa isang SBS sinabi nga ni Oda na may ipapakilala nga daw siyang isang professor na siyang mag-e-explain ng lahat ng patungkol sa mga Devil Fruits. At dahil nga sa statement na to marami nga ang umaasa na si Vegapunk nga ang tinutukoy na to ni Oda. Ang ine-expect ko naman sa susunod na chapter ngayon ngang nahiwalay na naman sa dalawang grupo itong Straw Hat Pirates inaasahan ko na magkakaroon na naman ng gulo na related
related kay Luffy. Dahil kung nandito nga sa malapit sa Egghead Island itong si Tashigi, malamang na nandito rin sa malapit si Smoker. At alam naman nating once na makita ni Smoker itong si Luffy, lagi ngang kumukulo itong dugo niya. Kaya naman asahan na naman natin ang walang katapusang paghabol ni Smoker kay Luffy. Ang ine-expect ko naman kay Dr. Vegapunk I hope na makita na natin ang totoo niyang appearance. Kung sakali mang robot nga lang niya itong babae na to, o ito yung bago niyang form dahil sa genetic modification. Ang ine-expect ko naman as a whole sa bagong arc na to syempre mas marami pang robots. Dahil once na ma-animate na nga itong mga robot na to paniguradong sobrang ganda neto sa anime. Dahil yung General Frankie pa nga lang na ipinalabas during Wano arc nabilib na tayo, malamang na mas mabibilib pa tayo ngayon dahil sa tindi ng animation na ginagawa ngayon netong One Piece. Sana lang hindi na naman mawala yung expectation natin sa arc na to. Gaya ng expectation natin na yung Wano arc magiging Zoro arc. Sana nga ito na talaga yung arc na para kay Frankie. Anyway, mas i-explain na nga lang natin ng mas malalim itong patungkol kay Vegapunk sa mga susunod na videos natin. Bali dito na nga nagtatapos itong maikling review natin para sa chapter 1061. So yun lang, peace!